Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang Nasaktan, bumangon, ngayon, Donya. Sobra po akong naghihirap sa buhay. Alos isang isang tuka lang po ako noon. Ang kanya raw sikreto, nasa panaginip. Alos lahat ng paghihirap parang naranasan ko na po. Hanggang sa, eto na, dumating na ako ngayon sa sitwasyon na to. Pangarap mo rin bang magkaroon ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3? Akala ko dati kapag nagkapamilya ka na mas dadali yung buhay mo. Pero, mas mahirap po pala siya. Maganda po palang mag-isa. Condominium units, magagarang mga kotse, mansyon na may swimming pool. Isang araw po, nanaginip po ako noon. Nanaginip po ako na parang may maraming dumi. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ng basta nanaginip din po ako na maraming dumi sa panaginip ko. Na ang kurtina pa lang, 200,000 pesos na. Hindi po madali lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Bago ko po nakuha yung mga condominium units ko po, talaga pong pinagsikapan ko muna siya. Talagang dumaan pa ako sa pinakamaliit na karayom para makuha ko, mabuild ko yung sarili ko, maging ko yung confidence na meron ako ngayon. Lahat ng natatanaw ng inyong mga mata kay Ethel, lahat. Dahil sa pursige ko po sa buhay, talagang masasabi ko pong as na po ng kaunti. Nakapagpundar na po ako ng mga bahay. May mga sariling sasakyan na rin po ako. May mga business na rin po. Pa sa kanya raw, matapos siyang managinip ng nakakadiri. Nanaginip po ako noon. Nagpunta daw po ako ng CR. And then, napakaraming dumi yung nakita ko na sobrang baho talaga. At sobrang baho talaga. Yun yung nasa panaginip ko noon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng panaginip ko noon. Kaya, nung nagising ako, ayan, nagchika-chika ako sa mga kapitbahay namin na kapanaginip ako ng ganong bagay, nakakadiri. Ang sabi naman ng mga kapitbahay namin, swerte daw yun. Nagkakaroon daw ako ng swerte sa buhay o magkakaroon daw ako ng biyaya na darating sa akin. Hindi naman po ako sa nagmamayabang. Yung mga binibili ko pong bahay, lupa, kotse, sakyan, ganyan, units, para rin po yung investment sa akin. Para kapag sakaling may mangyayari sa akin, merong mapapakinabangan yung maiiwan ko. Hindi lang kasi para sa akin yung ginagawa ko. Hindi para din sa pamilya ko. Samantala, bata pa lang daw siya, nasa dugo na ni Ethel ang pagnenegosyo. Bata pa lang po ako, talagang parang nabihasa na po talaga akong magnegosyo. Gawa ng meron po kaming tindahan noon ng magulang ko. Ako nga po halos ang nagbabantay noon. Hanggang sa, ayan, ito na nga, nagkaedad na ako. Di naman po madaling mag-negosyo din. Siyempre, kailangan mo din po maging nasinop sa pera kasi may mga pamilya ka din kailangan ganong suportahan. Pero ang grocery ng kanilang pamilya nasunog hanggang sa sila'y naghirap. Nung nasanugan kami, syempre para ka na rin nanakawan nun. Halos talagang para kaming nabangkrut, wala kaming maasahan. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, saan kami kakain, saan kami tutulog, ano yung mga damit na gagamitin namin kinabukasan. Talagang naghirap kami nung panahon na yun. Dumating din po sa point na kailangan na po talaga nilang ibenta yung mga ari-arian na naisalba nila. Nagkasunog para lang po makabawi, magkaroon po ulit ng kaunting puhunan at makapag-business po ulit. Para makapagtapos sa scholarship at pagiging working student, umasa si Ethel. Naging working student ako noon, nagtrabaho ako, nag-part-time ako kung saan para lang maitaguyod ko yung sa tuition ko, sa pangbaon ko, allowance ko everyday sa school. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi na ako kayang pag-aralin ng magulang ko noon dahil sa nangyari nga sa amin. Yun, nagkasunog na, di ba? Ayun.
Kaya kahit umaga, gabi, talagang porsigido akong mag-aral, magtrabaho sa gabi. Graduate para makatulong sa pamilya, sumampa si Ethel sa cruise ship sa Amerika. Sabi nila kapag nakasampa ka ng barko or nagtatrabaho ka sa barko, eh malaki na yung pera na may uuwi mo, sahod mo, ganyan. Pero ano yun, hindi yun yung fact talaga. Talagang pagiging saan ka din eh, yung pinakamaliit na sahod bago lumaki ganyan. Pero nabuntis siya at napilitang umuwi ng Pilipinas para magpakasal. Nung nasa barko na po ako, nalaman ko po na buntis po ako nun, kaya talagang napauwi ako. Hanggang sa, ayan, dahil luwal ko na parang ilang buwan lang na nagpahinga ako. So ako din yung anak ko para bumalik sa cruise ship. Kanyang panganay na si Chance. Matapos lang ang isang buwan, napilitan siyang iwan ang kanyang anak. Ako din yung anak ko para bumalik sa cruise ship. And para masuportahan na ulit yung pamilya ko, syempre, kasi pag hindi ako bumalik sa pagbabarko, paano naman yung anak ko sa ano, 'di ba? Kaya yan, nagpursige ulit akong pumasok sa pagbabarko. Dahil siya ang breadwinner ng kanilang pamilya, bumalik muli sa cruise ship. Actually, sa unang contract ko, madali lang talaga eh. Parang excited pa akong magbarko nun eh. Pero nung pangalawang contract na, ayan, yung anak na ako, may anak na ako, ganyan. Parang ang hirap ng sumampa ulit. Parang ang bigat-bigat na kapag aalis ka. May lungkot na di mo maiwasan kasi syempre may anak ka na, isip ko din yung anak mo, yung pamilya mo, ayan, kung maayos ba sila, ganyan. Ma-homesick ka din kahit dalawang contract or sanay ka na talagang magbarko. Talagang ay malungkot pa din na part sa'yo pag aalis ka. Dumating ang pinakamalaking unos sa kanyang ina na diagnose na may cancer sa dugo. Yung malaking dagok na naging sa akin talaga is yung nalaman ko na nagkaroon ng sakit yung mother ko. Sakit sa dugo. Talagang, hindi ko alam gagawin ko nun kasi first time sa pamilya na magkaroon ng gano'n na sakit talaga eh. Pero, thank God naman kasi, dito na laman agad, nakapagpa-check up agad. Hanggang ngayon, lumalaban pa naman yung mother ko. Samantala, nabuntis muli si Ethel at napilitan muling umuwi ng Pilipinas. Nung nalaman ko ulit na buntis ako, napilitan ulit tayong umuwi sa Pilipinas. Napilitan ulit akong magpahinga saglit. Para kumita kahit buntis, nagbenta siya ng buko shake sa kalsada. Habang buntis ako noon, nag-business ako, nagtitinda ako ng buko shake para naman at least may income ako kahit pa para pag lumabas yung anak ko, meron ako mga panggastos sa gatas, ganyan. And then, napatustusan ko pa rin naman yung pangangailangan namin kahit pa paano para hindi naman ganun kabigat sa husband ko. Pero hindi nagtagal ang buko shake business ni Ethel. Ngayon na nga, nung nakalabas na yung bata sa sinapupunan ko, ay parang hindi ko alam. Kunting pahinga lang, sumampa ulit ako ng barko. Kasi kapag hindi ko ginawa yun, wala si nanay ko. Alam ko ano mangyayari sa kanya. Dialysis kasi yun eh. And yung mga anak ko, syempre, may isang anak yan, malapit na mag-aral, ganun. Pantos sa kanila. Alam, lagi naman pag sasampa ako ng barko, alam ko na yung purpose ko, alam ko na yung goal ko na para sa pamilya ko. Wala siyang ibang choice, kundi iwan muli ang kanyang mga anak, pati na ang kanyang inang may sakit. Actually, dumating din sa point na hindi na talaga kami nakikilala ng anak ko. Kasi syempre, ilang buwan kaming wala. Ilang buwan akong wala. Hindi rin naman kasi nila naiintindihan tayo kasi bata pa sila. Pag uuwi ako, hindi na nila kilala. Pag aalis ako, hindi ko na sila matingnan ulit, pabalik. Kasi syempre, masakit sa akin. Makita ko silang iiwan ko ulit.
at na bahagi ng kanyang buhay. Nagsabay-sabay ang lahat ng kanyang mga problema. Sobrang sakit nun kasi para ka na rin, para ka na rin iniwan sa ere. Talagang di mo na alam gagawin mo, mag-isa ka na lang ulit eh. Dumagdag pa rito ang paghihiwalay nila ng kanyang mister. Magtagpa sa sakit ko yung ako ng husband ko. Siyempre, sobrang sakit nun kasi para ka na rin, para ka na rin iniwan sa ere. Talagang di mo na alam gagawin mo, mag-isa ka na lang ulit eh. Parang ino-overwork ko na rin yung sarili ko na para hindi ko maramdaman yung sakit sa dibdib ko. Pero at the end of the day, talagang ramdam ko yung sakit na wala na, ako na lang mag-isa ulit. Iniwan na ako ng husband ko, gano'n. Patong-patong niyang mga problema. Nung panahong yon, si Ethel, madalas daw nakakatulog na lang. Nasa kwarto na ako, pag magpapahinga na ako, iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa makatulog ako, kakaiyak. Naginip na ako na trabaho, yung mga dumi, doon na nagsimula yun. Minsan, na siya'y nanaginip ng nakakadiri. Hindi lang isang beses nangyari yun yung ganong panaginip ko. Talagang lagi siyang nangyayari sa akin, parang kada gabi. Yun yung panaginip ko. Kaya pag gigising ako, napapasabi ako, bakit ganon? Pero ayon naman sa kasabihan, swerte. Hindi ko alam kung bakit ganon yung mga panaginip ko. Minsan nga, tinitingnan ko yung toilet kung nagpupo ba ako habang tulog ako or nalimutan ko bang i-flush yung toilet, gano'n. Pagigising ako, gano'n yung ginagawa ko. Di ko alam kung bakit gano'n yung panaginip. Nananaginip si Ethel ng ganon, halos gabi-gabi sa loob ng 2 linggo. Sabi sa akin ng ninong ko noon, naalala ko yung kwento niya. Kapag daw nakapagpanaginip ka ng gano'n, pera daw yun. Limpak-limpak na pera daw ang darating sa'yo. Yun yung sabi sa akin. Ang ibig sabihin daw nito, magkakaroon ka ng limpak-limpak na salapi. Pag kasi nanaginip ka ng may pupo, tapos madami, nangyayari kasi, reverse siya. Pag kung maraming tae o dumi na nasa panaginip mo, ibig sabihin, totoong good luck siya. Ito yung sign na dadaan yung maraming blessing sa'yo. Tapos, hindi ka ng maraming blessing. Siyempre, hindi dapat umasa dun sa, kumbaga, sa panaginip lang. Kailangan din ng hard work, tapos kailangan mo rin magsumikap. And talagang, yun yung i-lead mo na sa ganun, na magkaroon ka ng swerte. Hindi lang ng swerte, kailangan mo rin ng hard work para yung panaginip mo is magkatotoo. Pero hindi naman pwedeng iasa lagi sa panaginip. Siyempre, talagang nasa sarili natin yan kung paano natin pagtatagumpayin yung sarili natin at paano makakaahon sa hirap ng buhay. Nung dumaong daw ang kanilang barko sa isang pier sa Amerika, nakakita si Ethel ng sapatos. Nung bumili ako ng sapatos, $5, parang mga around 200 plus lang noon. Ayun, yung bili ko yun, syempre inano ko sa Pilipinas, parang doon na sa akin na parang excited ako lagi umuwi. Yan, parang excited ako magtrabaho, di ko alam. Higit 200 pesos lang noon. Binili niya yon at ipinadala sa Pilipinas. Then, ayun, habang nagbabarko ako, habang may kami, bumibili ako ng mga gamit, katulad ng sapatos, bags, yung mga ganyan. Then, pagdating ko ng Pilipinas, binibenta ko sa Pilipinas. Ayun, nag-online selling na ako. Hanggang sa, hindi ko alam kung paano nangyari na siya. Pero, ang masasabi ko lang, hard work lahat yun. Talagang, yung business ko, hard work talaga lahat. Sa sapatos na yon, nag-umpisa ang kanyang online business. Kulang talaga yung 15 hours na pagtatrabaho kapag sa online ka. Kasi syempre, yung mga customer mo, mga mainitin yung ulo yung iba dyan. Talagang, kapag di mo na-replyan, talagang itatagtag ka, ipaplag ka. Nagbenta siya ng mga sapatos, bag, relo, at kung ano-ano pa.
Dati yung 5,000, malaki na sa akin yun. Kapag ano ko ng 5,000 na benta, talagang malaki na sa akin. Ayun nga, medyo di ko alam, pero nagtitiwala talaga sa akin yung mga customer. Nung una raw, mabagal ang pick-up ng kanyang negosyo hanggang lumago. Dumadami yung mga customer ko hanggang sa umabot na ang kita ko. Siguro sa isang buwan, nakaka-75,000 ako. Ganun, talagang di ko ini-expect yung paglago ng business ko nun. At sinasabi ko naman sa sarili ko na talagang, porsigido akong gawin to kasi kailangan ng pamilya ko to. Kahit sabihin ko pang 15 hours ka magtrabaho dyan. Basta para sa pamilya ko gagawin ko. Nung kumita, nagsimula na rin siyang magpundar. Sa 6 years kong pagbabarko, wala akong naipundar nun. Halos talagang 6 years na yun wala man lang akong lupa, hindi man ako nakabili ng sasakyan, hindi man ako nakabili ng talagang sabing ko, naipundar ko nun. Pero nung nag-business ako, ayun, talagang instant, nakabili ako ng lupa, nakabili ako ng sasakyan. Pero ano lang yun yung parang by time lang talaga na bibili ka nito. Hindi siya yung talagang isang bugso, isang araw lang na, ay, bibili ka ng lupa, bibili ka ng sasakyan yung araw na to. Hindi naman ganun. Sinong mag-aakalang nagsimula lang ang lahat ng ito nung minsang managinip si Ethel? Nang dahil dyan sa online business ko talaga, as in, parang umaluan yung buhay ko Doon ako nakapagpatayo, nakakawa ka ng condo unit, nakabili ako ng sasakyan ko, nagkaroon ng lupa, ganun. And then, yung pamilya ko talagang sobrang grateful sila sa akin. Dahil hindi na katulad ng dati na talagang madalang ako makapagbigay. Hindi talaga fully support yung naibibigay ko. Ngayon, yung mother ko sobrang thankful sa akin kasi talagang hindi ko siya pinababayaan sa dialysis niya. As in, binibigay ko lahat ng needs nila. As long as kaya ko ibigay, binibigay ko. Kaya sa susunod na kayo'y managinip ng parehong bagay, tandaan ang kwento ni Ethel. Ang mga ginagawa ko sa online, yung pag-business ko talagang sinisigurado ko para sa anak ko yan, para sa pamilya ko yan. Wala namang madali sa panahon ngayon, wala talagang instant millionaire ka, instant billionaire ka. Talaga kailangan mong pagsikapan, talagang magsisimula ka sa 0 days, magsisimula ka talaga ng talagang maliit lang yung client, maliit lang yung customer mo. Pero kung may tiyaga ka, may pagsusumikap ka sa buhay, talagang lalago at lalago yan. Sabi nga nyo, sa business talaga is up and down yan talaga. Merong peak hour, may peak days, may peak month, may peak year, pero meron din tayo, syempre sinasabi natin na meron din mababang sale, ganun. Pero nasa sayo yan kung paano mo siya i-handle talaga ng maayos, paano ka hindi madi-drain. Kailangan mo lang talaga ng focus, talagang hindi ka dapat pagpapatalo sa self-doubt mo sa sarili mo, ganyan. Yun lang, talagang masasabi ko na best decision ko siguro na nag-online business ako and nag-stop ako ng pagbabarko ko. Pero at syempre, nakatulong din naman yung pagbabarko ko. Syempre, doon ako kumuha ng mga kailangan kong puhunan, di ba? Hindi naman sapat ang panaginip lang kung wala kayong gagawing aksyon. Sa atin ang hindi kinuto nung tayo'y mga bata pa. Lalo pa ngayong tag-init. Sa tingin ko, wala pong taong hindi nagkakakuto eh. Nag-start po ako magkaroon ng kuto yung 7 years old po ako. Wisan, pati ang ating anit. Talaga namang wala yatang makaliligtas sa mga kuto. Lalo na po pag panahon ng summer, talagang kati po ng ulo ko. Hindi na po ako makatulog sa sobrang kati. Pero ito ang malaking problema ng isang dalagita ngayon sa Argao, Cebu. Para pong nilalayuan na po ako ng mga kaibigan ko kasi kamot po ako ng kamot ng ulo. Na sa dami ng kanyang kuto, kinalbo.
Ang dami ko na po kasi puto eh. Yung tipo na, hindi mo na mapigilan magkamot. Ayoko po sana magpakalbo eh. Kaso kailangan po talaga eh. Nakikita nyo ba yan? Parang tumpok ng lupa na nakapatong. Kuto po yun. Ayun po yung kuto na galing sa ulo. Kahit po anong fluid pa po gawin ko eh, sobrang dami pa rin po kuto. Pero kung tititigang maigi, bakit kumagalaw-galaw? Kung makikita nyo po yung kuto nakakadiri, para po siyang nakakakilabot. Naku po! Sandamakmak na kuto! At po yun ay galing po talaga sa ulo po yun lahat. Ngayon po, 14 years old na po ako, pero ngayon ang dami ko pa rin po kuto. Diyos ko po! Nakapangingilabot! Parang hindi po nababawasan kasi kapag nagsusuhid po ako, ganun pa rin po kadami yung kuto ko. Ang mga kuto parang ginawa ng kaharian ang ulo ng 13 anyos na dalagita. Para po siyang lupa, pero hindi po yung totoo. Kuto po yan. Dang! Grabe po, ang lalaki po. Ang bilis po nila mga Tsatsagang alisin ang kanyang mga kuto sa video ang kapitbahay niyang si Janice. Ang lagi pong napunta yan dito, tapos nakikita ko na lang po na nangangati po siya. Kaya po, yun, parang nasasarapan po gawa ng kuto, tanggalan ng kuto para hindi po siya mangati. Kasi dapat po ang ngiti niya parang yung ulo niya talaga nagsusugat na sa sobrang daming kuto. Tapos grabe, parang isang dakot po lang kamay yung dami ng kuto niya. Pagkahawi pa lang ni Janice sa buhok ni Princess, nagpulasan na agad ang mga kuto. Po na kuto niya, ang lansa po. Tapos yung kinalkalog po yung buhok niya, nagpulasan po agad yung mga kuto niya. Tumatakbo po sa buong ulo po niya. Talagang nakakadiri po kung titignan niyo po personal. Parang makakati ka na rin po sobrang dami. Ginamitan ito ni Janice ng suyod. Kinatuhan ko po siya, kasi hindi po siya nawawala. Andun pa rin po. Kaya yun, naawa kasi ako sa bata eh. Pero bago ko po kalbuhin, kasi wala na po akong choice, hindi kalbuhin na lang po talaga para mawala yung puto. Pero bago po yun, tinanong ko siya kung okay lang bang kalbuhin kita. Tapos okay lang ba sa tatay mo kung kakalbuhin kita. Sabi naman niya, okay lang naman daw po. Kaya yun, kinalbo ko na po siya. Tapos sa ganun po, mawala po yung kuto niya. At saka ang hirap po kasi ng maraming kuto. At talagang ang sakit po nun sa ulo. Hanggang ang mga kuto nagkandalaglagan. Kaya sinalupa ni Janice. Kaya po, naganda po ako ng puno ng saging. Kasi nga po, kasi baka lumipad po yung kuto. Tapos lipa rin po ng hangin is. Grabe. Tapos yung puto na yun, nagkumpulan po dun sa may puno po ng sa halaman po ng saging. Inipon ko po talaga siya doon. Ang mahigit 1 oras ng pagsuyod, ang mga kuto parang hindi pa rin maubos-ubos. Nakalatag na po yung mga kuto dun sa halaman. Pero parang hindi po naubos yung kuto. Parang ang dami pa rin po. Talagang nakakatiri po siya. Parang ayaw mo na nga po kumain. Sobrang dami. Sobrang diring-diri po. Tinatsaga lang po ng kapitbahay ko na suyuran po ako. Kaso, para kasi siyang naaawa sa akin. Kasi kahit anong gawin kong pagsusuyod, madami pa rin po akong kuto eh. Sobrang lala. Kaya si Janice, nagdesisyon ng gupitin ang buhok ni Princess. Kaya po, parang naawa na ako sa bata kasi parang wala pong nag-aalaga sa kanya. Kasi nga po, ang dami niya pong kuto. Parang wala pong nagtatsagang para mawala po yung kuto niya. Tapos, kasi buong buhay ko ngayon lang po nakita ng kuto na ganun kadami at naipon po sa ulo. Pag-gala-gala po siya sa ulo. Sobrang sakit po. Paanong nangyaring ganito karami ang kuto sa ulo ni Princess? Yung panahon na po yun, talaga po sobrang dami kong kuto. Buti na lang po nagpakalbo ko yun. Kung hindi, ang dami ko pa rin po. Taga-Argao, Cebu si Princess. Wala na siyang kuto ngayon. Salamat po ako sa kapitbahay namin. Kung hindi po dahil doon, hindi ako mawawalan ng kuto. Dadman na lang po talaga ako sa ulo yun kasi ang dami ko po yung kuto. Hindi pa ako nanghihinayang na kinalbo ko. Mainam na raw ito kesa puno naman ng kuto ang kanyang ulo. Presko na po yung ulo ko. Tapos, parang magaan na rin yung pagtulog ko.
hindi na po nangangat eh. Makati po talaga siya, ma'am, kapag natutulog po ako. Nahuhulog po yung kuto sa ulo ko. Kasi pag natutulog po ako, kapag nagkukumot po ako, mapupunta po yung kuto ko sa kumot. Kaya minsan hindi na po ako nagkukumot. Maabot po yung kuto ko sa kumot, nalalaglag. Sa bodegang ito na pag-aari ng munisipyo, pansamantalang nakikisilong sina Princess. Nakikitira lang rin po kami dito, kaya wala rin po kami choice na dito tumira. Wala ritong maayos na higaan. Tabi-tabi sila kung matulog. Tabi-tabi lang po kami matulog ng pamilya ko po. Pati po nanay ko nahawa na rin, at nagagalit po siya sa akin kapag nahawaan siya ng puso. Pag natutulog po kasi kami, magkadikit yung ulo namin, kaya nagkakahawaan po kami. Tinuping damit, kaya naman pati sa mga ito, gumapang na ang mga kuto. Kaya hindi na po ginagamit ng nanay ko yung una na yun, kasi nagkakaroon daw po siya ng puso. Apo galit na galit po nanay ko sa akin, parang hindi niya po ako Daw nakaraang taon nung unang napansin ang dumaraming kuto ni Princess. Isa lang po yung tower namin. Talaga po, hawaan yung nanay ko ng puso. Yan po ako ng nanay ko ng supply. Yung po maluwag, yung malaki yung space. Kaya nalalaglag po yung puso. Kaya galit na galit po talaga siya. Ala nila dahil nakatira sila sa maruming tambakan. Mainit po dito, kaya siguro ang daming putong nagbubunga. Minsan lang po ako maligo. 2 beses lang sa isang linggo. Kaya ang kati-kati po talaga. Wala rin silang maayos na palikuran. Kaya si Princess, bihira ring maligo. Minsan lang po ako maligo. 2 beses lang sa isang linggo. Kaya ang kati-kati po talaga. Ano na po ginawa lang namin po sa ulo ko. Nilagyan po lang yun sa ulo ko. Pero nandun pa rin po yung puto. Kung ano-anong remedyo na raw ang ginawa nila, nilagyan pang araw ng gata ang buhok ni Princess. Tapos po nilagyan na rin po ng oil. Parang every time na susunurin po ako. Sobrang dami niya po. Padami ng padami. At dahil desperado na, gumamit na rin daw sila ng chalk killer. Ason sa mga ipis at Tapos grabe na po yung magulang ko. Nilagyan po ng chalk na pampapatay ng ipis. Pero po hindi po nawawala. Padabi pa rin po ng padami. Nung nakita ko po yung ulo niya, wala naman ng puto. Pero sa findings ko, meron siyang pancreatitis na sakit o yung tinatawag na human list or lisa. Kasi every time na hindi siya naliligo, laging pawisin, doon nagkakaroon ng pagdadami ng isang puto or ng lisa. pati pag-aaral tuloy ni Princess, apektado. Apektado na rin po pag-aaral ko. Lagi po ako sinasabihan ng classmate ko na putuhin daw po akong babae. Yung kaklase ko po, lagi po sila naglalaro. Tapos po, ako hindi niyayaya. Masakit po yun sa puso ko. Siyempre, kaibigan ko sila sa school eh. Tinalang, may isang kaibigan na hindi siya pinandirihan. Ang kapitbahay ni Buti na lang po, may isa po akong friend na hindi ako pinandirian. Mabait po siya sa akin kahit may tito po ako. Nagpapasalamat ako sa kaibigan ko yun. Akala ko ako lang mag-isa sa mundo. Actually, hindi po ako nandidiri. Okay lang naman po siya makapag-ibigan sa anak ko, okay lang po siya makapag-ibigan kasi wala namang masama doon. Ang mahalaga, nag-enjoy ka, saka gusto ng anak mo na makipag-ibigan sa tao na yun. hanggang hindi na nakatiis si Janice at siya na mismo ang sumuyod sa buhok ni Princess. Siyempre tayo, dapat marunong tayong makipagkapwa sa isang tao kasi tao lang din naman yan. Siyempre, nararamdaman ko rin kung ano yung hirap na pinagdadaanan ng bata na maraming puto. Kaya iniintindi po namin yun. At saka hindi po namin sa tinataboy. At saka welcome po yan dito. Pero, yun lang. Dun lang sila nakagala sa terrace, naglalaro. Okay lang yun. Walang masama. Natuhan ko po siya. Kaso hindi po siya nawawala. Andun pa rin po. Kaya yun. Naawa kasi ako sa bata eh. Pero, bago ko po kalbuhin, kasi wala na po akong choice, kundi kalbuhin na lang po talaga para mawala yung puto. Pero bago po yun, tinanong ko siya kung okay lang bang kalbuhin kita. Tapos okay lang ba sa tatay mo kung kakalbuhin kita.
Sabi naman niya, okay lang naman daw po. Kaya yun, kinalbo ko na po siya. Tapos sa ganun po, mawala po yung kuto niya. At saka ang hirap po kasi ng maraming kuto. At talagang ang sakit po nun sa ulo. Katunayan, 3 beses na rin daw nilang kinalbo si Princess dahil laging pinamamahayan ng mga kuto. Salamat po kay Ate Janice na pinalbo niya po ako. At saka lagi po akong pinapakain sa kanila. Nahihiya po ako na kalbo po ako kasi po talaga na po ako. Pero po ang ginagawa ko, naglalagay po ako ng panyo sa ulo para di po makita yung kalbo ko. Ipinakonsulta ng aming team ang mag-inang Princess at Alma sa isang Hindi siya naliligo, naging pawisin. Doon nagkakaroon ng pagdadami ng isang puto o ng lisa. At saka sa hygiene din, kaya nagkakaroon ng maraming lisa. At hindi masyadong binabantayan yung ulo, hindi linis, hindi naliligo. Kaya talagang dumadami talaga yung mga puto na yan. Kapag ang bata ay kamot ng kamot, magkakaroon siya ng secondary infection, which is yun yung malala talaga. Kumbaga, magkakaroon siya ng maraming sugat-sugat, kaya sobrang gustong-gusto yun ng mga puto. Na talaga namang mga anak, talagang paborito nila yung ganong ulo. Kapag kinamot mo, tapos, ayan na, dumugo na. Doon magkakaroon ng talagang bacterial infection, at doon ang paborito ng puto. Meron namang FDA-approved na shampoo na pampawala ng mga puto. Ayun, maaaring mabili yan sa mga pharmacy. Ang sa ganun mawala yung puto, and then, siyempre, kailangan natin i-threaten yung ulo ng bata, kailangan bantayan, at kailangan, pag matutulog, dapat huwalay-hulay, dapat yung walang puto, dapat hindi tatabi sa may puto, para hindi magkahawaan. Kasi kung ginagamot mo yung ulo mo, tapos may puto yung katabi mo, wala din. Bali, wala lahat ng gamot mo, yung binili mo. Kaya mas maganda, yun nga, hygiene, and then kailangan paghawaan yung katabi at hindi tumabi sa may kuto para hindi magkahawaan at para tuloy-tuloy yung pagkawala ng mga kuto at hindi dumami. Abot naman ang aming programa ng tulong pinansyal. Ngayon po, mahaba na po yung buhok ko ngayon. At finally po, wala na po puto sa ulo ko. At kaya ko na po magpahaba ng buhok. Nagpapasalamat po ako sa kay MJS at kay Ate Janice rin po. Kung hindi po dahil sa kanya, siguro po, kung hindi dahil sa pagtsatsaga niya nakutuhan ako, siguro po ang dami ko po pong puto. What's up? Kamusta mga barako? Ang video na napanood nyo ay parody lamang. At kung bago kayo dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at tignan ang notification bell para lalo kang updated sa ating mga videos. Siyempre, huwag mong kalimutan mag-comment dyan kung saan ka natirang lugar para malaman ko kung saan natin nanonood sa mga video ko. Yun lang. Maraming salamat sa pagsuporta. Ngayon po, mahaba na po yung finally po, wala na. Kaya ko na po yung mahaba. Nagpapasalamat po ako sa kay MJS at kay Ate Janice po. Kung dahil sa kanya, hindi dahil sa pagkakasalamat siguro po, ang dami ko po. Ang dami ko na po magsususo eh. Hindi ko na mapigilan magkabo. Ayoko po sana magpakalbe. Kaso kailangan. Sa tingin ko, wala akong taong nagkakapuso. Nag-start po ako magkaroon ng total 7 years old po ako. Lalo na po pag panahon ng summer, talagang kapitulog. Hindi na po ako makapulog. Doon din ako umasa na sana makapagtapos ko ng aral, magulang ko, mabawi man lang yung mga sakripisyo nila sa akin. Sobra po ako naghihirap. Halos kahit isang tuwa po ako